Saturday on Scene Zone. Chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Santi Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ng US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! RH! Rapido, 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 hataw, balita! RH! RH! Rapido, 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 hataw, balita! RH! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Biyernes 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating pong headlines,
sheriff na sinapak noon ni VP Sara Duterte. Kasama raw po sa mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial. Resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. 10 iba pa inirekomendang kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. School safety campaign opisyal na inilunsad ng Department of Education. Bangkay na mag-asawang opisyal ng Philippine Marines natagpuan sa loob ng isang quarter sa Zamboanga City. Dating barangay Kagawad patay matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect dyan po sa may Hermosa, Bataan. 11 anyos na batang lalaki patay matapos makuryente sa isang foam party sa Iloilo. Rapido, 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 hataw, balita. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa kalan po na aking partner, si Lakay Romel Fuertes, para pa rin po sa DZRH Journal sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, may mga motion pa rin nakabimbi ng House Prosecution Team kahit na natapos na ang pre-trial conference kahapon. At po kay Congressman Joel Chua, kabilang po dito ang mosyong buksan ang kahon mula sa BIR na naglalaman di mano ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay para mamarkahan na raw po ang mga dokumento na siyang gagamiting ebidensya oras na magsimula na ang trial. Una nang sinabi ng lead prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro na tinanggihan ng defense team na buksan at markahan ng mga dokumento. Magugunitang hindi rin binuksan ang naturang kahon sa hearing ng House Justice Committee matapos po itong pagdebatehan at pagbotohan. Samantala naman, hiniling naman ng Philippine National Police at DILG sa Department of Justice sa magsagawa ng evaluation, case build-up at preliminary investigation laban sa 11 katao na nakikitang sangkot daw po sa pagkamatay ng 2 Ateneo basketball players. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito po'y matapos makita ng PNP CIDG ang prima facie case na may reasonable certainty of conviction. Batay naman sa mga dokumento, pahayag ng mga saksi at iba pang ebidensya. Bilang po sa 11 nirekomendang kasuhan sina dating Ateneo basketball head coach Thomas Tab Baldwin, Grant Dean Cesar Vincent Elumba, Dean Cesar Castaño, maging si Sandro Soriano, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Adeboso, Andrew Salud, John Eric Rueca, Aris Pronce at Joel Rapa. Nilino naman ni PNP Chief General Melesio Nartates Jr. ng rekomendasyon na hindi humahadlang sa anumang karagdagang kasong maring matukoy ng DOJ habang ipinagpapatuloy ang masusing investigasyon sa naturang kaso. Samantala, tumanggi namang dumalo sa Senate Committee on Women and Children hearing ang game developer ng Goles July 1. Hindi tinanggap ng Germany-based developer na si Felix Philip ang imbitasyon ni Senadora Risa Ontiveros na dumalo sa naturang hearing kahit pa via Zoom. Sa kanyang email sa Senadora, nagbabot rin ito ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng school shooting diyan po sa may Tacloban nitong Lunes. Subalit ginit po niya na ang Gore Bags ay laro na para lamang sa mga edad na 18 pataas at hindi para sa mga minor de edad. Ito po'y kasunod ng mga report ng isa sa mga minor de edad na namaril sa San Jose National High School ay lulong umano sa nasabing chaotic mobile game na posibleng nag-impluensya para gumawa ito ng karahasan. Samantala naman, nainiwala ho si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na kailangan daw pong repasuhin ng Juvenile Justice and Welfare Act at sa implementasyon nito. Ayon po kay Tulfo, mahalagang mapakinggan ng iba't ibang panig at pananaw para makapaghanap ng solusyon sa problema. Patuloy ang konsultasyon ng Senado
sa mga criminal law experts, law enforcement agencies, maging sa juvenile justice experts, gayon din mga social welfare agencies para masolusyonan ang problema po at wala ng kabataan na maligaw ng landas. Una po rito ikinundina ni Senador Kiko Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act ang mga kumakalat na disinformation kaugnay ng naturang batas. Nasa mahigit 9,553 pulis ang ipapakalat para sa White Ribbon Protest sa EDSA sa araw ng Linggo, June 28. Ito ang faith-based prayer rally na inorganisa ng parehong utak sa likod ng naunang mga trilyong peso march kontra katiwalian. Ayon kay NCRPO spokesperson na Major Hazel Asilo, wala naman sila nakikitang banta sa lipay proactive deployment lamang ang inihanda nilang puwersa. Sentro ng White Ribbon ang People Power Monument na sakop naman ng QCPD kung saan inasang lalahok ang nasa 10,000 katao batay sa pagtaya ng mga organizer. Pero bilang saklolo ay nag-deploy na rin ng Civil Disturbance Management Contingent ng Eastern Police District sa paligid ng EDSA Shrine. Samantala, umabot naman sa 81 ang naitalang namatay habang 31 pang nawawala sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Maasim, Sarangani noong June 8. Bati naman sa report ng NDRRMC, 9 sa mga namatay ay kumpirmadong mula sa Davao Region habang sumasailalim pa sa validation ng 72 iba pa na naitala sa Davao at Socsargen. Nasa 1,300, 15 naman ang nai-report na sugatan dahil po sa malakas na lindol. Sa kabuuan, pumalo na po sa may 1,600,000 individual o katumbas ng higit sa 300,000 pamilya ang apektado po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Socsargen at maging sa BARM. Sa ngayon po ay natili pa rin na sa ilalim ng state of calamity ang 18 lungsod at munisipalidad sa Mindanao dahil naman sa matinding pinsala ng malakas na lindol. Samantala, labas tayo ng ating himpilan. Sheriff na sinapak noon ay Mayor Sara Duterte ng Davao City kasama sa testigo ng prosecution sa impeachment trial. Ibalita mo yan na Rich number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray kasama sa listahan bilang testigo ng House Prosecution Team ang sheriff na sinapak ni noon ay Davao City Mayor at ngayon ay Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakalista ang pangalang Sheriff Abe Andres. Natetestigo sa impeachment trial para patunayan ang tendency to inflict violence ng respondent. Ito ay ang Article 4 o threats at destabilization para suriin ang personalidad at pag-uugali na ikalawang pangulo ng bansa. Sa magiging latag ng prosecution, dapat ang pinakamatataas na leader ng bansa ay hindi questionable ang pag-uugali o fit to hold the highest position of the land. Si Abes, kung matatandaan ng sheriff, na umunoy sirapak ni VP Sara nang siya ang alkalde ng Davao. Matatandaan sa 2011 demolition sa lugar ng informal settlers sa Davao City, ilang beses umanong sinuntok ni noon ay Mayor Sara ang court sheriff na si Andres. Ang Article 4 ay patungkol nga sa pag-uugali nitong si VP Sara na matinding susuriin daw ng prosecution. At matatandaan na ilan din sa magiging kasama ni Andres na tetestigo sa listahan nga ng prosecution ay sina House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at ilan pang NBI agents at mga miyembro ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office na siyang iimbitahan kapag nagsimula na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, trial order sa impeachment case si VP Sara ilalabas daw po sa Lunes. Ating alamin sa report sa Senado mula kay RH28. Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, mag-overtime ngayong weekend ang mga tawa ng Senate Secretariat sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito yung pang tapusin ang pagbalangkas sa pre-trial order na ilalabas sa araw ng Lunes.
Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na siyang clerk of court ng impeachment court, naglabas ng memorandum kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa lahat ng mga senador na sa Lunes ay ilalabas na ang pre-trial order. Sabi ni Bantog, hihintayin nila ang comment ng depensa at prosecution sa loob ng 3 araw para magawa ang isang amended pre-trial order. Paliwanag ng clerk of court, ang pre-trial order ay naglalaman ng mga listahan ng mga napagkasunduan sa pre-trial conference, kasama ng admission of facts, listahan ng mga testigo at mga namarkahan ng mga ebidensya. Ang layunin nito ay mas mapabilis ang proseso ng impeachment trial sa usapin ng administrative side. Sa issue naman ng BIR box na pinaniniwala ang naglalaman ng tax record ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Manscarpio ay hindi pa ito namarkahan bilang ebidensya. Gusto nitong pabuksan ng prosecution para mamarkahan na, ngunit tumutol ang mga abogado ni VP Sara kahit binigyan sila hanggang ngayong hapon upang magsumite ng written comments. Sabi ni Bantog, kung sakali at hindi mamarkahan ng BIR box ay maaring sa trial proper na ito mabubuksan, depende sa desisyon ng impeachment court. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pangulong Marcos pinabibilisan ang pagtatayo ng hemodialysis building ng National Kidney and Transplant Institute. Ibalita mo yan na RH number 14, Maringlet, Tarciso, Maringlet. Romel Ray, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangailangang matapos kaagad ang pagtatayo sa hemodialysis building ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Sa pag-iinspeksyon sa proyekto, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahang mapalawak ang serbisyo para sa mga pasyente na may chronic kidney disease. Binanggit nito na mahigit 11% ng mga Pilipino ang may CKD at patuloy na tumataas ang pangailangan sa dialysis treatment. Kaya naman imbes anyang paunti-unti ay binuhusan na ng pondo ang proyekto para mabilis ang konstruksyon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Pinag-ibilisan natin, imbes na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwede madaliin. Kaya ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buka na ng pondo para habang ginagawa rin sa mga local po, hindi ba tapos ang finishing, ay sinimulada ng mga abroad. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na dito, ayusin na ito para manandahin na ito para pwede lang tumanggap ng pasyente. Target na maging operational ang pasilidad sa 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, kapag natapos ay magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia ang 13 palapag na gusali na magkakaroon ng 200 state-of-the-art dialysis machines, malasakit center, operating rooms, pharmacy at iba pang pasilidad para sa mga pasyente at healthcare professionals. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let. Samantala, Ateneo President personal na humingi ng tawad sa magulang po ni Baterbonia. Nangako daw po ng pangmatagalang tulong sa pamilya ng namatay na Ateneo athletes. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Kay Ray, personal na nag-I am sorry si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa mga magulang ni Ateneo student athlete Rene Baterbonia. Sa pagharap sa media dito sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Yap na nagkaroon siya at ang pamilya ni Baterbonia ng pribadong pag-uusap kung saan siya humingi ng tawad. Kasama niya anyang nagdasal yung mga ito nang dumating ang mga labi ng atleta sa Arlington Memorial Chapel noong June 9. Ayon pa sa Ateneo President, kinausap niya rin yung tiyuhin ni Define Adili, nangingi ng tawad at nagpaabot ng pagkikiramay. Nangako siya sa mga nauli ng pamilya ng patuloy na tulong at suporta sa mga susunod pang taon at iginiit na patuloy na hihingi ng tawad sa mga ito ang Ateneo. Tumanggi na si Yap na sumagot sa mga tanong ng media bilang respeto niya sa paghihinagpis ng pamilya Baterbonia at ng Adili at bilang paggalang na rin sa kanilang mga napag-usapan. Pakinggan natin si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap. We have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And
We have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. What I'd really like to say is we have condoled, we have apologized, and we continue to support them. We have provided assistance and will continue to support them. Thank you very much. I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said, and this is, you cannot imagine, I cannot imagine the grief. Sa libing ni Bobet noong Miyerkules, sinabi ng ina niyang si Roberyn o na si Robilyn na porket mahirap tayo, hindi sila nang hihingi ng tawad sa atin. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. School Safety Campaign, opisyal nang inilunsad ng Department of Education. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, upang maiwasan ang mga insidente gaya na lamang ng school shooting sa loob ng isang paaralan sa lungsod ng Tacloban, ipinatupad ng opisyal ng inilunsad ng Department of Education ng mga multi-layered na seguridad o hakbang pansiguridad sa ilalim ng School Safety Campaign Program. Kasama rito ang upgrade ng seguridad sa campus kung saan kasangkapan ang lahat ng mga pampublikong paaralan na magkakaroon na ng mga handheld metal detector, mas mahigpit na sistema sa visitor management, regular na inspection ng mga bag, at maglalagay na rin ng mga CCTV cameras at strategic na deployment ng mga security personnel. Kasabay nito, isa sa ilalim din safety audits sa mga physical na struktura ng mga paaralan, kabilang ng mga bakod, daanan ng mga bisita, ilaw at emergency exits upang matukoy at mapatag ang mga high-risk na mga campus. Katambal nitong physical security, systematic ko rin nire-reorient ng DepEd ang pamunuan ng iba't ibang paaralan patungkol sa guidelines for ensuring a safe and motivating learning environment o yung ESMLE, Anti-Bullying Act at pang-umiiral na patakaran pagdating sa proteksyon ng mga bata. Ginagabayan din sila sa malawakang pagsusuri ng mga pamaraan sa pag-uulat, investigasyon, referral at intervention sakali mang magkaroon ulit ng parehong krisis sa hinaharap. Inatasan na rin ni DepEd Secretary Sari Angara ang mga schools division officers sa mga lokal na o makipag-ugnayan sa mga lokal na pulisya, mga magulang at mga opisyal ng barangay upang mapaigting pa ang koordinasyon sa mga komunidad. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala naman, dating Congressman Mike Defensor naghain daw po ng rejoinder sa DOJ kaugnay po ng cyber libel case na inirap ni dating Senador Trillanes laban sa kanya. Report mula kay RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Lakay Ray, naghain nga ng rejoinder sa Department of Justice ngayong araw si dating anak Kalasugan Party List Representative Mike Defensor. Kaugnay yan ng cyber libel complaint na isinampa laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes Deport. Ang Defensor tugon ito sa naunang counter affidavit sa kaso. Kasabay ito ay giniit ni Defensor na imbes na kasuhan ay dapat mas imbestigahan ng pamahalaan ang mga akusasyon ng 18 maleta boys ukol sa umano'y korupsyon na kulang paan niya sa masusing verifikasyon. Pakinggan natin si Defensor. Kaya para sa akin, ang daming pinag-usapang nakawan doon sa pagtatapat ng mga 18 Marines. Bakit naman ang naging problema natin ay yung legalidad ng Blue Ribbon Committee o hindi? Dapat natin tingnan dito yung korupsyon. Yung pa rin ang hinihingi ng tao eh. Diba? Hindi dapat huminto to. And syempre, umaasa rin ang dating kongresista na bagamat nagbago na ang liderato sa Senado, magtutuloy pa rin o matutuloy pa rin ang mga investigasyon at ipatatawag din ang iba pang mga individual na nasasangkot. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DFA, pinangasiwa ng International Humanitarian Assistance para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, Romel, kasamang Ray, pinangasiwaan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga dumarating na international humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kamakailan.
bilang lead agency ng Philippine International Humanitarian Assistance Cluster o PHAC ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangunahan ng DFA ang pag-facilitate ng tulong na galing sa Malaysia, Australia, Vietnam at China. Pinangasiwaan ng DFA ang probisyon ng Australian Embassy ng 35 million pesos na halaga ng pre-positioned in-country relief supply sa pamamagitan ng humanitarian partners nito na Philippine Red Cross, United Nations Population Fund at International Organization for Migration. Ang mga relief items ay mga sleeping kits, may inom na tubig, sanitation at hygiene o wash kits, mother and newborn kits, sexual and reproductive health supplies at shelter supplies. Nagtulungan naman ang DFA at DSWD sa pag-redirect ng donasyon ng Vietnam na 2,000 metric tons ng bigas na dumating sa DSWD Visayas Disaster Resource Center noong June 19 upang makatulong sa pag-augment sa supply ng family food packs para sa mga apektadong komunidad. Ang Embahada ng China naman ay naglaan ng 10 million RMB na halaga ng donasyon para sa shelter at kitchen supplies para sa mga naapektuhan ng lindol. Nagpabot rin ng pasasalamat ang DFA sa United Arab Emirates sa pamamagitan ni Ambassador Mohammed Obaid Salem Al-Khatam Al-Zaabi at ng UAE Aid Agency na nauna nang nagtungo at direktang iniabot ang food packs at malinis na maiinom na tubig sa mga apektadong barangay sa General Santos City, Glan at Sarangani bilang tugon na rin sa request ng LGU. Ayon sa DFA, patuloy ang kanilang pagproseso at pag-coordinate ng mga karagdagang international humanitarian assistance galing sa mga partner countries, international organizations at foreign local governments. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala naman, atin mo nang alamin ang update mula kay Val Gonzales. Ang Bolinao, Pangasinan daw po'y nakaranas daw po ng 300, hindi naman siguro kalakasan, no? May hinang mga pagyanig, ano ha? Sa karagatang bahagi ng Bolinao, Pangasinan. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Ray, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng kabuuang 287 mga pagyanig sa offshore ng Bolinao, Bulacan, Pangasinan sa loob lamang ng nakalipas na 30 araw. Ito ang report na inilabas ngayon ng PHIVOLCS kasunod ng nakababahalang post na inilabas ng isang Facebook page na may kakayahan daw itong makagawa ng 9.2 magnitude na lindol. Pero ayon sa PHIVOLCS, lagi namang mayroong paglindol sa lugar na saklaw ng Manila Trench. Ang Manila Trench ay isang oceanic trench na nasa ilalim ng Pacific Ocean na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon na may haba na umaabot hanggang sa lalawigan ng Mindoro. Sabi ng PHIVOLCS, sa nangyaring serye ng lindol mula May 27 hanggang ngayong araw, June 26, nakapagtala ang PHIVOLCS ng lakas na mula 1.8 magnitude hanggang 5.1 magnitude. Batay sa record ng may na lamang pero batay sa record ng PHIVOLCS sa kanilang monitoring sa paggalaw ng Manila Trench, pinakamalakas ang 7.5 magnitude na naitala ng PHIVOLCS noong 1934 habang pinakapaminsala o yung pinakamalakas naman o yung may pinsalang hatid ay ang 7.1 magnitude na nangyari noong 1999 kung saan 6 ang namatay at 40 naman ang nasugatan. Sabi ng PHIVOLCS, patuloy nilang binabantayan ang lugar at maglalabas sila ng update kung kinakailangan. Kanino bang Facebook page yung nananakot? Yung nakikita mo naman, kung pinapakita ng ating DZRH News Television, ang pangalan niya ay The Earth Master. Mas marunong pa siya sa PHIVOLCS? Hindi marunong pero nagmamarunong lang. Huwag naman tatakutin mga taga-Bolinao, Pangasinan. Grabe, nananahimik kayo. Ha? Salamat kung babasahin, Ray, yung inilabas nitong Earth Master ay wala namang pananakot. Kaya lang ang kanyang binabanggit
eto raw hinog na hinog na. dahil nga sa sunod-sunod. Oo. Batay naman sa record ng T-Box yung kanyang ginagamit, pero ang nakakatakot na kanyang binabanggit Yun nga ay meron daw itong kakayahang mag-produce tinan mo? maximum na magnitude na 9.2. Ano intention nun? Manakot. Diyos mio naman Oo, na maaaring magdulot daw ng tsunami, tulot na tsunami kung sakaling mangyari. Mas marunong pa sila sa Diyos. Dapat dapat nating bigyan din na walang anumang instrumento kahit yung mga malalaking bansa na makakabepek kung kailan lilindol. Pero mga palatandaan. Pero yung exact date, wala nun. Exact date, saka kung gaano kalakas. Wala. Kasi more or less lang naman yan Wala pang ganong naiimbentong kagamitan na makakapag-predict ng isang lindol, hindi tulad ng isang paparating na bagyo. Ay maring makita yan. Ang sabi nga ng T-Box sa Romel at Ray, ang Manila Trench na siyang aktibong trench dyan sa lugar na yan, ay araw-araw naman mayat-mayat. Hindi na naitaka dahil mahina lamang. Correct. At saka tayo ay nasa Ring of Fire. Ring of Fire, Pacific Ring of Fire. Kaya yung mga ganyan, karaniwan lang yan. Yung mga pagyanig na ganyan. Tama. Correct, oo. Kaya ang sabi ng Feebles, Romel at Ray, tangkilingkin lamang at paniwalaan lamang yung mga impormasyong nanggagaling sa seismic agency. At ito ay walang iba kundi ang Feebles. Ayan. Salamat, Val. Ako si Val. Yes, Ray. Back to you, Ray at Romel. Thank you so much, RH5, Val Gonzales. Sige, go ahead lang kayo. 13 anyos na lalaki, sinaksak ng ice pick, sugatan, 2 menor de edad, sospek, isinuko sa kapulisan sa Pasay City. Pambihira na talaga mga bata ngayon, ha? Biruin mo kung manaksak, akala mo. Guidance dapat ng mga magulang yan. Oo. Sa tamang guidance yun. At saka iba talaga paring Ray, yung epekto ng social media. Yun. Saka dapat talaga ibalik na yung GMRC, ha? Good manners and right conduct. Ayan. Sige, ibalita mo yan, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, sugatan ang 13 anyos na batang lalaki. Ito ay matapos sa krakin ng ice pick sa away sa barangay 175, Marikaban, lungsod ng Pasay. Kinilala ang biktimang si alias MGM, 13 anyos, presidente sa nabanggit na lugar. Voluntaryo namang sumuko ang dalawang CICL na sina alias JS at RCS sa pulisya. Ayon sa report, para hindi lumala ang away na magitan ng ama ng biktima para pag-ayusin si alias RCS. Habang pinapakalma ni alias Kiko ang sitwasyon, biglang dumating si alias JS armado ng ice pick at sinaksak ang biktima, tinamaan sa braso. Bigla namang nakawala si alias RCS, sumugod at hinawakan ang dalawang kamay ng biktima. Hindi na ito nakapalag dahilan para sinundan pa ng saksak ng ice pick sa leeg. Agad isinugod sa Pasay City General Hospital ang sugatang biktima na ngayon ay nasa stable ng kondisyon. Sa follow-up operation ng kapulisan, hindi na na-recover ang ice pick habang ang dalawang minor de edad ay nasa pangangalaga na ng Police Substation 6 sa Malibay para sa karagdagang investigasyon. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat, Noche Kakas. 3 inihinalang nasa likod ng pagnanakaw sa opisyal ng City Hall ng Caloocan, abay nakita raw po sa CCTV camera sa loob ng isang drugstore. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray, matapos na siya sa atin ng Caloocan Police ang kuha ng CCTV footage sa isang drugstore ito sa Rizal Avenue, kanto ng 11 Avenue sa Correctional Caloocan. Nasa pool ang mukha ng tatlong inilalang kumuha ng drug ni Joe Garcia, kung saan ay naglalagay na ito ng makalagang dokumento, pera at ang kanyang nakapakalagang na buhay ay ang kanyang cellphone. Una lang, nanunsyo ng opisyal ng PNP o DPS Traffic Sector na huwag nagpilipin ang mga tumatawag o transaksyon gamit ang nag-investigate sa anumang transaksyon. At nagawa na ng palang operasyon ang Caloocan Police baka karang makunton o matuntun ang tatlo katao at linawin ang ako sa laban sa kanila
Amerika dahil sila tinutulong na sa likod ng pagbanakaw. Ang report ito kinasulat sa DCRA sa Pilipinas para sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras alas 2:34 ng hapon. Mula sa Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Flash Report! Flash Report! Abay, pinalalabas daw po ng NBI building ang kanilang mga empleyado. Meron daw pong amoy sunog, ha? Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakay Ray, pinalabas sa tanggapan nitong National Group Investigation dito sa Pasay City
yung mga empleyado nito. Maging tayo na mga kagawad ng media, no, dahil sa umano nangangamoy sunog. Medyo nagpanik yung mga NBI personnel palabas nung fire exit nitong tanggapan. At sa katunayan nga, kahit tayong mga kawani ng media, yung mga kasamahan natin na mamamahayag, ay naamoy din natin na meron niyang nangangamoy sunog dito sa Gusali. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano yung pinagmumulan niyan at wala pang kumpirmasyon mula dito sa pamunuan ng Bureau sa kung ano nga yung nangyayari at dahilan ng pagpapalabas sa mga tauhan nitong Gusali. Antabayanan yung karagdagan. Meron bang Giselle, nagkaroon ba ng fire alarm? Normally kasi tutunog yan eh. Wala lakay. Wala ba? Wala lakay, oo. Ang nangyari dito, nasa media room kami at dinaanan lang kami noong mga nag-evacuate palabas doon sa fire exit at binanggit nga nila na pinalalabas ang lahat ng nasa tanggapan ng NBI sapagkat nangangamoy sunog. Noong binabaybay na natin yung fire exit noong ikalimang palapag kung nasaan yung media room, naamoy din talaga natin na meron ng nangangamoy sunog. Wow. Oo, pero wala tayo ditong walang visible na usok lakay at siyempre of course para hindi din tayo mag-cause ng panic, antabayanan natin yung mismong confirmation kung ito ba ay false alarm lamang. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricafort. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Rapido, hataw, balita, at probinsya. At ngayon mga balita mula po sa mga probinsya. Meron tayong update mula kay Jun Di Makut na nagbangkay ng mag-asawang opisyal ng Philippine Marines na tagpuan sa loob ng kanilang quarters sa military camp sa Zamboanga City. Ibalita mo nga yan, Jun Di Makut, Jun. Parang Ray, natagpuang nakahandusay at wala ng buhay sa loob ng kanilang quarters sa Kabatangan Military Camp sa Zamboanga City ang mag-asawang pawang aktibong opisyal ng Philippine Marines. Patay sa initial investigation ng SOCO, kinilala ang mag-asawang nasawi na sina Staff Sergeant Dante Santillan at Staff Sergeant Julian Arsaga. Bago manon narinig ang magkakasunod na putok, nagkaroon pa manon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa at nang madatna ng mga responde, nakahandusay na at wala ng buhay ang dalawa. Nagpapatuloy ang pangangalap na ebidensya sa crime scene at pagkuha ng mga karagdagang impormasyon sa mga possible witnesses kaugnay sa misteryosong sabay na pagkamatay ng mag-asawang Philippine Marines ranking officials sa Kabatangan Complex, Zamboanga City. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makut, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating barangay kagawad patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakilalang sospek sa Hermosa, Bataan. Ibalita mo yan, RH number 37, Danny Comilang. Danny. Nasawi ang isang dating barangay kagawad matapos pagbabarilin ito ng mga di kilalang salarin ganap na alas 9:30 kaninang umaga sa tapat ng kanyang tahanan sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. Kinilala ang biktima sa pangalang Norman Dalit alias Maman. Batay sa impormasyong nakuha mula sa mapagkakatiwalang source ng DZRH News at kuha na rin ng CCTV sa lugar na dinaanan ng patakas na kulay puting van gamit ng mga suspect sa pamamaril sa biktima ay isang Armalite. Kaagad na nagsagawa ng pursuit operation ang mga otoridad at naglatag na ng mga police checkpoint at blocking operation sa mga pangunahing karsada upang matuntun at maaresto agad ang mga salarin. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaril. Wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Samantala, 11 taong gulang na batang lalaki patay daw po matapos makuryente sa isang foam party sa Banate, Iloilo. Ibalita mo nga yan, Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn.
Patay ang 11 taong gulang na batang lalaki habang naospital ang isang 25 anyos na lalaki matapos makuryente sa isinagawang foam party sa Esplanade 1, Barangay Poblacion, Banate. Ayon kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana ng Banate Municipal Police Station, kinordon ng bakal at lubid ang area malapit sa stage para sa foam party upang walang may makalapit. Pero hindi na malaya ng mga nagbabantay na nakalusot ang 2 biktima at aksidenteng naapakan ang basang wire. Pinaliwanag naman ni Lieutenant Di Marana na hindi magkaanak ang 2 biktima pero parehong residente ng People's Village sa Barangay Magdalo sa nasabing bayan. Isinugod pa sa ospital ang bata pero namatay, habang na-revive naman ng responding police ang 25 anyos na biktima at nasa estable ng kondisyon. Nangako ang local government unit ng Banate na tutulong sa gastusin ng mga biktima, lalo-lalo na sa pamilya ng namatay na menor de edad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Motorsiklo na nag-overtake, nahagip naman ang kasalubong na bus sa Santa Barbara, Pangasinan. Angkas na babae, patay. Freddy Fajardo. Ibalita mo yan, Freddy. Doon na rebel sa paggamutan ng isang 27 anyos na dalaga na residente ng Santa Barbara, Pangasinan matapos na bumangga sa kasalubong na bus ang motorsiklo nilang sinasakyan, batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin. Alas 5 ng hapon kahapon naganap ang aksidente sa National Highway sa Barangay Matik-Matik sa nasabing bayan, kung saan nagtangka umanong mag-overtake ang motorsiklo sa jeep sa kanyang harapan, subalit nahagip ito ng kasalubong na bus at tumilapon ang biktima na nasagasaan pa ang ulo nito. Ang driver ng motorsiklo na isa ring babae ay patuloy pang ginagamot sa hospital sa Dagupan City, habang ang bus driver ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Barbara Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Freddy. Nako, abay isa namang kisame daw po sa waiting area ng Bicol International Airport, abay bumagsak, bumigay. Ating alamin sa report ni RH18 Roel Saldico. Roel. Wala na maglindol o anumang sakuna, ngunit bumagsak ang bahagi ng kisame ng waiting area ng Bicol International Airport sa Daragalbay kahapon. Ayon sa Kaap, dakong alas 5:50 ng hapon kahapon, nang matanggal at bumagsak ang ceiling panel sa area ng terminal ng airport sa Albay. Sa tapat naman ng isang restaurant, agad namang isinara at nilagyan ng harang ang apektadong lugar bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at airport personnel. Hindi naman iniulat ng Kaap kung may nasunugan o nasa insidente habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang sanhin ng pagbagsak ng bahagi ng kisame. Ang Bicol International Airport ay matapos sa lalim ng Build program o project ng administrasyon o nagkaraang administrasyon at binuksan noong 2021. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 11 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasamsam sa bayan ng Lupon, probinsya ng Davao Oriental. Jun Soter ng Action Radio Davao. Jun. Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 11.2 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang Joint Interdiction Operation sa Lupon, Davao Oriental umaga ng Hunyo 25. Kasabay nito, 2 individual ang naresto kaugnay ng insidente. Ayon sa Lupon Municipal Police Station, napansin ng mga operatiba na ang mga kahon ng sigarilyo na karga ng 2 sasakyan ay walang Bureau of Internal Revenue o BIR tax stamps at graphic health warning labels, habang isinasagawa ang verifikasyon ng mga dokumento ng sasakyan at kargamento. Nang voluntaryong buksan ng mga driver ang kanilang mga sasakyan, nadiskubre ang humigit kumulang 400 kahon ng sigarilyo. Wala ring maipakita ang mga suspek na mga kinakailangan dokumento na nagpapatunay sa legal na pagmamayari at pagbiyahe ng mga naturang produkto. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na sila ng kapulisan habang nagipag-ugnayan ang Lupon MPS, CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit at Bureau of Internal
Internal Revenue para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at pagpapatuloy ng investigasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June Suter. Samantala naman, motor rider na pulis. Naku naman oo. Sugatan matapos mabundol ang isang aso. Ano ba yan? Biglang tawid ba ng aso? Diyan mo sa may Katarman, Northern Samar. Ating alamin sa report ni RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Sugatan ng isang pulis at dead on the spot ang isang aso nang mabangga ito ng nasabing pulis habang nagmamaniho ng kanyang motorsiklo sa National Highway ng UEP Katarman. Sinasabing agad na tumawid sa kalsada itong aso. Nasa pulito at sa lakas ng pagkakabangga, dead on the spot. Ngunit tumilapon naman ang nasabing pulis na nagmamaniho ng kanyang motorsiklo na wala ng malay at nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Agad na dinala ng sabing pulis ang sugatang pulis sa ospital, samantala nananatili naman na walang umamin sa nagmamay-ari ng sabing aso. Bagamat mahigpit na pinapatupad ng Katarman ang paghuhuli sa mga galang aso, ngunit nananatili pa rin na pabaya ang ilan sa mga dog owners kung saan ilan sa mga vehicle accidents sa lalawigan ng Northern Samar ay sanhi ng mga galang aso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tacloban City Councilor Marty Romualdez, personal na binisita ng ang mga sugapan sa pamaril sa San Jose National High School. Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Personal na binisita ni Tacloban City Councilor Marta Romales mga estudyante biktima ng naganap ng maril noong Lunes sa San Jose National High School na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Nagtungo si Councilor Romales sa East Medical Center Tacloban, Tacloban City Hospital, Eastern Visayas Medical Center, Leyte Provincial Hospital at Divine Word Hospital upang kumustahin ang kalagayan ng mga nasugatang estudyante. Nakipag-ugnayan din siya sa kanilang mga magulang at pamilya upang ipaabot ang kaniyang pagkikisa, suporta, panalangin sa gitna ng kanilang pinagdaranan. Ayon kay Councilor Romales, nais malagang maipadama sa mga biktima at kanilang mga mahal sa buhay na hindi sila nag-iisa habang patuloy nagpapagaling at naghihintay ng hustisya para sa mga napiktuhan ng trahedya. Samantala sa regular sesyon ng Sangguniang Panglungsod Tacloban, inihatid ni Konsehal Romaldez ang kanyang privilege speech kung saan kanyang maring kinundina ang karahasan na ganap sa loob ng paralan. Nagpahayag din siya ng pagkakarami sa mga pamilya na wala ng mahal sa buhay at pakikisa sa mga nasugatan at napektuhan sa insidente. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH34 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Rapido, hataw, balita. Metro Manila ngayon. Sa atibong Metro Manila ngayon. Mula kay Kyle Bullas. Kyle, go! Lakay Ray, Lakay Romel, abisa sa ating mga motorista, asahan na pagbagal ng daloy ng trapiko sa ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila. Kaugnay ito na isa sa gawang Manila Pride Parade 2026 sa June 27, 2026. Kaugnay nito, pansamantalang isasara sa mga motorista ang bahagi ng Remedios Circle, kahabaan ng George Bacobo Street mula San Andres hanggang Remedios, kahabaan ng Remedios Street mula Bacobo Street hanggang Guerrero Street. Isasara ito sa mga motorista simula alas 8 ng umaga. Samantala sa lungsod sa Quezon City naman, magsasagawa ng White Ribbon Movement Prayer at Indignation Rally sa July 28. Gagawin ito ng White Ribbon Movement sa paligid ng EDSA People Power Monument simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Kabilang naman sa mga maaapektuhang kalsada ang kahabaan ng EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue at Temple Drive. Bilang paghahanda sa nasabing aktibidad, magpapatupad ng zebra lane sa White Plains Avenue sa pagitan niya ng EDSA at Katipunan simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa June 28. Pansamantala namang isasara ang White Plains Avenue mula Katipunan hanggang EDSA sa Camp Aguinaldo side sa mismong araw ng rally sa June 28. Yan naman pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhin na maaga kanilang biyahe at dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullas sa iyong Metro Manila ngayon.
Rapido, hataw, balita. Well, muli magandang hapon sa iyo, Sir El. Sabay nandiyan pala siya sa may Baklaran kanina. Ganun ba? Dahil Biyernes ngayon na. Good afternoon, Kyles Bartolome at kay dating PNP Chief Nick Bartolome, sir. And of course, mga kaibigan, si Kiko Calado, ha? Ay, Kiko Calado. Gusto ka na, Lakay? Kiko here, watching from Las Vegas. Lakay, night shift duty. Wow. Talaga. Nandiyan pa rin siya Gusto ka na, Turogi. sa MGM Resorts International. Ayos, ha? Kiko Calado. Ayan. Imbita mo naman kami dyan, paminsan-minsan, Kiko Calado, yung dati nating RH23, Salamat sa mga tumutok po sa ating balitan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Thank you sa buong pesa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. RH! Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan.